Tinawag niya itong may lamang na, mahal, at iniabot ang kamay upang hawakan ang kanyang mukha, ngunit dumaan lang ito dahil hindi siya pisikal na naruroon. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, na nagtatanong tungkol sa kaarawan ni Yuju. Sumagot siya na naglaro ng husto ang anak niya hanggang sa napagod at ngayon ay kakakatulog pa lang. Pinuri siya ng kanyang ina sa mabuting pag-aalaga, at saka nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Sagot niya, alam niyang abala si Yusen Opa sa trabaho kaya hindi ito makakauwi. Tinanong ng kanyang ina kung talagang ganoon kabala ang asawa niya na hindi man lang ito nakadalo sa kaarawan ng anak nila. Sinabi niya na bilang CEO, napakahirap at abala ng trabaho nito, hindi katulad ng isang ordinaryong trabaho. Pero dahil sa kanya, naging matatag ang kanilang pinansyal na kalagayan kaya hindi siya nag-aalala. Ipinahayag ng kanyang ina ang pagmamahal sa asawa nito, na sinagot naman niya na minana niya iyon mula sa ina niya. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ina kung kumusta na siya. Habang pinapanood ang lahat ng ito, na may mabigat na damdamin, nakaramdam siya ng lungkot at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Pinagnilayan niya kung maaari siyang bumalik sa pagiging normal na tao mula sa pagiging nilalang na iyon at tiniyak niya sa sarili na babalik siya. Nakakuha siya ng bagong tutorial quest na nagsasaad na ang mas malaking katawan ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya, na may satiety na nakaset sa 0-200s, at ang gantimpala ay alaala ng isang tao sa X20. Habang tinitingnan ng bagong quest at ang mga na-update na kinakailangan, tahimik niya itong tinanggap ng isang, okay, kahit hindi sigurado sa mga susunod na quest. Alam niyang kailangan niyang sundin ang mga ito ng maingat, pamilyar na siya sa proseso. Kahit na siya'y muling isinilang bilang isang isda, nakikita pa rin niya ang kanyang pamilya sa harapan niya. Lumapit siya sa isang isang waterfly at kinain ito, na nagtaas ng kanyang satiety sa 3-200s at nadagdagan ang kanyang karanasan ng dagdag 1. Habang iniisip ang kanyang buhay, napagtanto niyang nakatuon lamang ito sa paghabol sa pera. Habang kumakain ng isa pang piraso ng pagkain, isang level 4 na Trident Tiger ang nagtatago sa likod niya, handang umatake. Habang pumapasok sa isipan niya ang mga alaala ng kanyang nakaraan at pamilya, naalala niya ang mga panahong ang pamilya niya ay tila mga kalaban at pilit siyang tumakas dahil kulang sila sa yaman. Ang desperasyong ito ang nagtulak sa kanya na magsikap para sa mas mataas na kalagayan sa buhay. Habang isang level 17 Crucian Carp ang papalapit mula sa likuran upang umatake, napansin niyang may isa pang nagtatago sa paligid at muli siyang nakaramdam ng kawalan ng depensa. Gayunpaman, nakahanap siya ng call iwan sa presensya ng database na nagpoprotekta sa kanya. Sa pagninilay nito, napagtanto niya ang pagiging maaasahan ng mga magulang at tinanong ang kahalagahan ng kanyang dating mga hangarin. Nang lubos nang nakabawi ang kanyang stamina, kailangan na lang niyang kumain ng isa pang pagkain upang makumplito ang quest. Nagpasalamat siya sa proteksyon ng database at nag-isip ng magandang hinaharap kasama ito. Habang nagpatuloy siya sa quest, nakaramdam siya ng panganib mula sa isang level 3 fry base at tinawag itong, hayop, iniisip kung susubukan ba nitong kainin siya o gutom lang ito. Naalala niya ang sarili niyang sitwasyon noong hindi pa siya matagal na muling isinilang, iniisip kung ano ang kinain ng fry base para umangat ang antas nito ng ganoon kabilis. Sa galit, pinaalis niya ito habang nag-iingat sa mga posibleng sumalakay mula sa paligid. Napansin niya ang isang lure at nag-isip kung bakit ito naruroon. Napagtanto niyang bumagsak ito sa mismong spawning ground na para sa mga lalaking base. Alam niyang para iyon sa panghuhuli sa mga ito. Naunawaan niyang kailangan niya itong pigilan. Kung nakita ng database ang lure, maaaring atakihin ito bilang isang nanghihimasok. Pinag-isipan niya ang kanyang mga opsyon ng mabuti. Naalala niya ang payo ni Kang noong nakaraan, sa spawn ground fishing, hindi dapat makita ng base ang lure. Kapag nahuli ito, nagiging mas mapanuri at hindi na kumakagat sa pain. Habang iniisip ito, napansin niyang nasa bibig ng isa pang isda mula sa likuran ng kanyang buntot. Sa galit, tinawag ni Shin ang isda na hayop at inutusan itong pakawalan siya.
Natakot siyang mamatay silang lahat bago makita ng Dad Base ang lure. Sa determinasyon, tumungo siya patungo sa Dad Base na malapit nang umatake sa lure. Naalala ni Shin ang usapan nila ni Kang kung alam niya ang pinakamabilis na paraan upang mahuli ang isang lalaking base na nagbabantay sa mga itlog nito. Inamin ni Shin na hindi niya alam, at sinabi ni Kang na ang pinakamabilis na paraan ay guluhin ang spawning ground gamit ang lure hanggang kumagat ang base. Ipinaliwanag ni Kang na sa pangingisda, walang tamang sagot, ngunit ang pinakamabilis na paraan ay hanapin ang base na may malakas na paternal instinct. Ang mas sensitibo sila sa mga nanghihimasok sa kanilang teritoryo, mas nagiging agresibo sila upang ipagtanggol ito. Pinanood ni Shin habang inatake ng ama ng male base ang pain at nahuli ito ng mangingisda. Frustrated, naisip ni Shin na sana'y nailigtas niya ito, pero nahuli naman ang kanyang buntot ng isa pang isda. Napansin ni Shin na siya ay nasa loob ng bibig ng predatory fish at desperadong nagmamakaawa na pakawalan siya. Sinabi ng isda na hindi rin naman nito kayang kainin si Shin, ngunit napansin niya na ginagamit ng isda ang skill na, Binge Level 1, na kayang kumain ng mas malalaking prey. Gulat si Shin na kaya palang gumamit ng skill ng ibang isda at naisip kung lahat ba ng isda ay may ganitong kakayahan. Nakakuha siya ng babala na mamamatay siya kung makain, kaya't napagtanto niyang kailangan niyang makatakas agad. Gamit ang kanyang dash skill level 1, sinubukan niyang makawala ngunit pamalya ito, dahilan upang mabali ang kanyang gulugod at mabawasan ang kanyang galaw ng 10%. Bumaba rin ang kanyang kalusugan dahil dito. Naisip ni Shin na marahil ito'y epekto ng paggamit ng skill habang nasa loob ng bibig ng isda. Habang gutom at walang tigil ang predatory fish sa paglapit, nag-isip si Shin kung paano makakatakas. Sa kanyang level na bumaba sa 3 at ang kanyang katawan ay sugatan, alam niyang hindi niya kayang manalo sa harapang labanan. Sa harap ng nalalapit na panganib, pinag-isipan ni Shin ang kanyang mga opsyon, naalala ang mga hallucination, at naghanda na tapusin ang quest sa pamamagitan ng pagkain ng mas marami. Pinagtibay niya ang kanyang sarili na sa pagtapos ng quest, tataas ang kanyang level at magkakaroon siya ng pantay na laban sa predatory fish. Habang desperado sa kahit anong makakain, napansin niya ang isang water flea sa malapit at dahan daw ang lumapit dito. Gayunpaman, bago niya ito marating, inatake siya ulit ng predatory fish, dahilan upang bumagsak ang kanyang kalusugan at maging limitado ang kanyang galaw dahil sa mga pinsala. Sa kabila ng sakit, nagpersige si Shin na abutin ang water flea, determinado na hindi sumuko sa pagkakataong ito. Kahit naubos na ang kanyang stamina at nangangailangan ng pahinga, nagpatuloy si Shin sa pagtugis. Muli siyang nahuli sa panga ng predatory fish na ginagamit ang skill na binge, ngunit tumanggi si Shin na sumuko. Lumaban siya sa sakit at pagod upang sa wakas maabot at makain ang water flea. Sa matinding pagsisikap, naramdaman niya ang bagong lakas matapos makain ang water flea. Pinaghahandaan ang labanan, ginamit ni Shin ang kanyang dash skill upang magbigay ng isang makapangyarihang hampas at bumaon ang kanyang mga ngipin sa laman ng isda. Pinagsabihan niya ang predator dahil sa kawalang alam nito na hindi man lang nito nakikilala ang sarili nitong uri o ang mga magulang nito. Habang patuloy sa pag-atake, nangako si Shin na hindi siya kailanman ituturing na biktima ng kahit sino. Gayunpaman, ang labis na paggamit niya ng lakas ay nagdulot ng babala na nauubos na ang kanyang stamina. Sa paligid, ang ibang predatory fish tulad ng mga bluegills ay nanunood ng labanan. Sa kabila ng lahat, natalo ni Shin ang predator at napagnilayan na hindi niya inaasahang mapunta sa sitwasyon kung saan muntik na siyang makain. Nakaramdam siya ng pagsisisi at humingi ng tawad. Sa pagkawala ng dad base na nagpo-protekta sa kanila, nagtipon ng ibang predatory fish at ginawang madali ang spawning ground bilang lugar ng panghuhuli. Bagamat may kaunting kagandahan dito, nakita ni Shin na walang dahilan upang manatili sa mapanganib na lugar. Nagpaalam siya sa ibang predator, kinikilala na baka makaligtas ang mga ito kung swertehin. Tinanong niya ang sarili kung kaya pa ba niyang maging tao ulit at pinatibay ang kanyang loob. Iniisip na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mabuhay at maghanap ng paraan pauwi.
Habang palayo sa lugar, isang maliit na orange na isda ang nagmasid sa kanya. Samantala, inihanda ng mangingisda ang database upang gutihin, at natapos na ni Shin ang kanyang quest. Naiintindihan ni Shin na ang pag-survive sa mundong ito, kung saan mahalaga ang laki, ay nangangailangan na siya'y lumaki rin. Matapos umalis sa spawning ground at mapunta sa sarili niyang paglalakbay, naghanap siya ng lugar na may maraming tagwan para sa kaligtasan. Ngunit madalas, ang mga ganitong lugar ay pag-aari na ng iba. Sa kanyang paggalugad sa lawa, hindi siya makahanap ng lugar upang manirahan at na-miss niya ang seguridad ng spawning ground. Sa wakas, nakakita siya ng lugar na itinuturing niyang angkop. Ngunit habang papalapit, nakasalubong niya ang isang level 17 Odontobutes Interruptor at nagulat, na pagtanto niyang napakalapit nito. Iniisip niyang umurong dahil hindi niya ito napansin agad. Namangha siya sa laki ng Odontobutes Interruptor, na pagtanto niyang hindi pa siya nakakakita ng ganito kalaking isda dati. Sa kabutihang palad, tila isa itong nocturnal na uri, na nangangahulugang mas hindi ito aktibo sa araw. Nagdesisyon si Shin na maging mas maingat simula noon. Habang papalubog na ang araw, napagtanto niyang hindi pa rin siya nakakahanap ng angkop na tagwan. Mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Napansin niya ang isang bote sa malapit at naisip na wala na siyang ibang pagpipilian kundi doon na muna magpalipas ng gabi. Nakakita siya ng malalim na lugar at inisip kung mananatili bang nakalagay ang bote o gagalaw ito kung magambala, ngunit tila sapat na ang lalim nito para sa kaligtasan. Sinabi niya sa sarili na hindi ito ang panahon para maging mapili at dapat magpasalamat na rin siya na may bote siyang masisilungan. Pagpasok sa bote, nadama niyang mas komportable ito kaysa inaasahan. Napagpasyahan niyang dito muna magpapalipas ng gabi at maghahanap na lang ng mas maayos na tagwan kinabukasan. Natawa siya sa irony na ngayon ay mga isda na ang humahabol sa kanya, isang dating CEO ng Sasong Company. Isang araw pa lang mula nang maging base fish siya, at iniisip niya kung ano na kaya ang nangyayari sa mundo sa labas. Itinabi niya muna ang mga alalahanang iyon at nagtuon sa kanyang misyon. Napansin niyang wala ng iba pang mangyayari matapos makatanggap ng abiso na natapos na ang tutorial quest. Laging may alarma bago noon, ngunit ngayon ay may bago siyang natanggap na notification. Binati siya ni Shin dahil natapos na niya ang lahat ng tutorial quests at na-unlock na ang boss hunting quest. Siya ang ika-6 na survivor at na-activate ang PvP mode. Nagtaka siya kung bakit napakaraming abiso ang lumitaw. Isa sa mga abiso ay tungkol sa boss hunting, at isa pa ay nagsasabi na siya ang ika-6 na survivor. Na-update ang main quest, talunin ang lahat ng bosses at maging ang may-ari ng lawa, o kaya'y alisin ang lahat ng iba pang survivors upang maging ang huling natitirang buhay. Kapag nagawa niya ito, anumang kahilingan niya ay matutupad. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang huling 6 na survivors, ibig bang sabihin ay may iba pang survivors bukod sa kanya? Kung siya ang ika-6, nangangahulugan itong may 5 pang nauna sa kanya. Naalala niya ang isdang gumamit ng skill. Hindi na nakapagtataka kung may iba pang kalahok. Gayunpaman, ang bagong na-update na main quest ay nangangahulugang maaaring maging kakampi o kalaban ang iba. Sa pinakamasamang sitwasyon, baka kailangang mag-hunting sila sa isa't isa. Tiningnan niya ang listahan ng boss hunting at nagtanong sa sarili, ano ang mga iyon? Mukhang listahan ito ng mga bosses, ngunit iyon lang ang bakas na mayroon sila. Kailangang hanapin nila ang mga ito ng mag-isa, bagay na nakakainis. Lumabas siya mula sa bote at napansin ang ilang predator fish sa paligid, senyales na oras ng pagkain. Sa oras ng pagsikat at paglubog ng araw, ang mga isdang species ang pinakaaktibo, dahilan para maging prime time ito ng panghuhuli ng mga predator. Huli na at natutuwa siyang nakahanap ng tagwan. Sa labas, napansin niya ang mga bluegill na nanginginain, palatandaan na tuluyan na nilang inangkin ang lugar. Alam niyang kailangan niyang magtago para sa gabi, kaya bumalik siya sa bote. Pagbalik niya sa bote, nakarinig siya ng boses na nagsabi ng "hello", at nagulat siya. Ano yun? Tanong niya sa sarili.
Inakala niyang ginto ang boses ngunit bakit may goldfish sa loang iyon? Tama ba ang narinig niya? Lumapit siya sa bunganga ng bote at maingat na nagsabi ng, "Excuse me," para tiyakin kung tama ang narinig. Napagtanto niyang nagsasalita nga ang goldfish. Isa kaya itong survivor? Ipinakilala ng goldfish ang sarili bilang Park Ji-hye, Level 8. Sinabi nitong ang bote ay parang isang trap para sa daga. Nagdesisyon si Shin na makipag-usap para makakuha ng impormasyon. Ipinaliwanag ni Park Ji-hye na sinundan niya si Shin matapos siyang makita sa malapit. Naiinis si Shin at sinabing tigilan na ni Park Ji-hye ang paligoy-ligoy at sagutin na lang ang kanyang mga tanong. Napasama ang loob ni Park Ji-hye dahil sa malamig na pagtanggap ni Shin. Sinubukan niyang pumasok sa bote, ngunit mahigpit na pinigilan siya ni Shin at tinanong kung bakit siya naroon. Tinawag niyang "fatty" ang goldfish sa inis, bagay na ikinagulat ni Park Ji-hye at tinanong kung masyado bang harsh iyon. Bagamat nagagalak si Park Ji-hye na makita si Shin, binalaan siya ni Shin na ang ingay nila ay maaaring makaakit ng predators. Humingi ng tawad si Park Ji-hye at sinabing kalmayan ni Shin ang sarili. Dahil sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan, iminungkahi ni Shin na lumayo sila sa bunganga ng bote. Sinabi niyang aalis siya kung iyon ang gusto ni Park Ji-hye. Bagamat hindi sigurado si Shin sa intensyon ni Park Ji-hye, nagdesisyon siyang sumabay sa agos at mabilis na tumakas kung magkakaroon ng pagkakataon. Humingi ng tawad si Park Ji-hye at ipinaliwanag niyang inakala niyang naipit siya sa bunganga ng bote. Hiniling niya kay Shin na itulak siya palabas sa halip na panuurin lang. Inakusahan ni Shin si Park Ji-hye ng pagsisinungaling at pinaghinala ang plano nitong kainin siya kapag lumapit siya. Mariin itong itinanggi ni Park Ji-hye, sinabing hindi siya barbaro at wala siyang dahilan para kainin siya. Bagamat nagduda si Shin, pumayag siyang tulungan si Park Ji-hye kung tatahimik ito. Nagpasalamat si Park Ji-hye at nangakong makikipagtulungan. Inutusan siya ni Shin na maghanda para sa tulak sa bilang ng 3. Habang nagsimula ng magbilang si Shin, naghanda si Park Ji-hye. Nang umabot si Shin sa 1, itinulak niya si Park Ji-hye gamit ang kanyang dash skill, umaasang makakawala ito. Sa lakas ng tulak, nalaglag ang bote at napunta siya sa boss dungeon na kilala bilang Blue Dome Spawning Ground. Doon, hinarap niya ang isang malaking Blue Dome.